Bawat isyung panlipunan, tinututukan ng ating mga mambabatas. Sa kabila ng session break, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga kongresista. Kaya balikan natin ang may init na issue at usapin sa Kongreso ngayong linggo sa House Rep ni Camille Gonzalez. Panoorin po natin ito. Hays, nakakapagod talaga this week. Pero hindi uso ang pahinga sa Kongreso. Kahit kasi naka-session break, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga mambabatas. At ngayong summer, hindi lang panahon ang mainit, pati ang mga issue at usapin sa Kamara nagbabaga. Kaya kung gusto mo ng tea, tara balikan natin ang mga kaganapan sa Kamara ngayong linggo. Ilang buwan na lang, magbubukas na ang panibagong school year at may mga pagbabagong dapat abangan. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, tinalakay ang bagong 3-term school calendar ng DepEd na target ipatupad sa school year 2026 hanggang 2027. Hep, hep, hep! Kilala kita kung inaakala mong ito na ang perfect opportunity para sa mas mahabang bakasyon at oras ng pagse-cellphone, mali. Isang malaking fantasy yan, ate. Hindi po paiikli ng school year dahil mananatiling 220 days ang klase. Ang binago lang ay ang hati ng school year. O children, makinig ng mabuti ha. Mula sa 4 na quarters, gagawin na itong 3 blocks. Opening block para sa preparation, instructional block para sa tuloy-tuloy na pagkatuto, at third block para sa grades at remediation. Ayon sa DepEd, may benepisyo rin ito para sa mga guro, kabilang ang wellness breaks. Equally important for the 3-term school calendar, the benefits for our teachers. So the 3-term school calendar also provides opportunities for wellness breaks. Wellness breaks? Ano naman kaya ang say dito ng ating mga ma'am at sir? Ay, sorry po. Ilang guro ang umalma dahil sa kakulangan umano sa malawakang konsultasyon. Tayo nakukonsulta. Pag sinabi po kasi natin consultation, dapat talaga it's comprehensive and massive. Question din ang kahandaan ng learning materials. Kami po yung nasa forefront ng lahat ng implementation. Higit sa lahat, dapat po talaga yung mga guro natin yung nakukonsulta at all policies po, no? Ang question po ng mga teacher, handa na po ba yung mga gagamitin natin na learning materials? Upang matugunan ito, maglulunsad ang DepEd ng mga orientation para sa mas maayos na transisyon. Teka, usapang edukasyon ba ka mo? Steady ka lang dyan nang madagdagan ang iyong kaalaman. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng supersedeas bond? Big word, no? Pero big point of debate din kasi ito sa Kamara. Sa ibang komite kasi, isinusulong ang exemption nito para sa mga homeless o indigent citizens. Nitong Martes, tinalakay sa House Committee on Housing and Urban Development ang House Bill No. 1642 o Libreng Laban para sa Tahanan Act. Layunin nito na payagan ang underprivileged at homeless na magapila sa ejectment cases nang walang binabayarang supersedeas bond sa pamamagitan ng Certificate of Indigency. Pero may panawagan na reviewin ang definisyon ng underprivileged. Lumalabas po sa aming pag-aaral na yun pong kasalukuyang definisyon ng underprivileged and homeless ay hindi na po sumasalamin doon sa tunay na sitwasyon po ng underprivileged and homeless. For example lang po, Madam Chair, if you will allow, sa isang pamilya po na may 5 miyembro ng pamilya, kung sila po ay meron pong isang minimum wage earner, batay po sa definition, hindi na po sila lumalabas na underprivileged and homeless citizen. Pinalangkas namin yung National Housing Code of the Philippines. Sa definition of terms, lilinawin namin maigi. Ano ba ang yung underprivileged? Tandaan, may batas na nagpoprotekta, pero may batas din na nagpaparusa. Keri, no? Medyo, pero hindi dapat tayo matakot sa batas. Dapat tayong matakot doon sa mga patuloy na nagkakasala. Tinutukan din ng mga mababatas sa House Committee on Revision of Laws ang pagtitiyak na mananatiling napapanahon ng mga ipapasang probisyon sa mga umiral na batas at sa saligang batas. Kabilang na riyan ang paglilinaw sa definisyon ng mutiny o iyong mga nag-aaklas at itinuturing na rebelde na kawani ng sandatahang bansa at ang kalakip na kaparusahan para rito. Usapang legal ba kamo? Tandaan friendships. Ang batas, pinaiiral yan. Hindi yan tinatakasan. Handang pakinggan ng Kongreso at ng Korte ang inyong panig basta ba present kayo sa hearings. Remember, bawal ang missing in action. May kilala akong ganyan eh. Kayo ba? Bakanting upuan na naman ang sumalubong sa mga mambabatas matapos muling hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing. Sa totoo lang, nagos na nga tayo
tila ginagaslight pa tayo. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Di wow naman ang hirit ni House Good Government Committee Chairperson Joel Chua matapos ilantad ng ombudsman ang SALN ng bise na hindi aniya tumutugma sa tunay nitong yaman. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALNs, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Batay naman sa AMLAC records, bilyon-bilyon ang labas-pasok na pera sa accounts ng bise. Malayo sa mga deklarasyon niya ng cash on hand, deposits at net worth sa SALN. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Samantala, ibinunyag naman ni Trillanes ang daang milyong pisong natanggap umano ng pamilya Duterte mula sa negosyanteng si Samuel Uy, kaya lalo niyang giniit ang pagsibak sa bise sa pwesto. Malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at litisin sa pamamagitan ng impeachment. O di ba? Mula sa mga reforma sa edukasyon hanggang sa mabibigat na usaping legal, walang pinalalampas ang Kamara. Inaasahang masiinit pa ang talakayan sa pagbabalik ng regular session ng Kongreso. Kaya abangan ang mga susunod na pagdinig at revelasyon sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. O siya, sige na, that's a wrap. Ako po si Camille Gonzalez at ito ang House Wrap.